Good day mga B! Good day sa mga cake malo dyan. Ito, gagawa tayo ng wedding cake. Simple lang daw yung design, tapos kulay maroon yung flowers. So, ito dahil sobrang mahal nung flowers na may color na maroon. So, magkano ang isa? 150. So, ang ginawa ko na lang, bumili ako ng white na ganyan, artificial. Yun nga lang, sobrang laki pala nung flower na nabili ko. Sa mall ko yan binili, 50 pesos ang isa. Kaya, ayan, kinulayan ko na lang, nag-DIY na lang ako. Para naman, medyo makatipid naman tayo sa costing. Kasi, pag kinuha natin yung isang may dati ng color, masyadong malaki ang costing sa flower pa lang kung 3 pieces. E di 450 agad. So, di bali na yan, magpapakapagod na lang ako, papakahirap. Pero okay lang, din naman ganun kahirap eh. So, ayan na, mag-start na tayong mag-frosting ng ating chiffon cake. Vanilla chiffon cake ang gamit ko dyan. Dahil as yan ang request ng ating client. So, ayan na, second layer na tayo. Hanggang 4 layers siyang ginawa ko. Meron nga pala akong i-share sa inyo. Meron nga pala akong ikukwento sa inyo. Hindi naman to chismis, pero isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang home baker. Siguro hindi rin lang naman sa home baker, pati rin sa ibang mga nag-online selling, yung mga nangangailangan ng mga meetups. Pero ito talaga as a home baker, ito talaga sa amin talaga namin ramdam na ramdam tong ganitong klaseng problema. Yung may mag-o-order sa'yo ng cake, tapos i-schedule yung pick up or meet up ng sobrang aga, like 6 a.m. in the morning. So, ikaw, galing ka pa sa pagpupuyat dahil tinapos mo yung order niya. Let's say, natapos mo yung order niya, lalo kung marami o kaya kung fondant yung pinagawa niya. Kung mga icing lang tsaka photo paper, madali lang eh, kayang-kaya. Tsaka kung wala kang ibang order, kayang-kaya mo matapos yan ng mga 1 oras lang. Pero kung marami kang order, tapos ganyan nga, may magpapa-pick up ng ganun kaaga, tapos ikaw naman, so iidlip ka lang para naman kahit paano may pahinga ka. Tapos pagdating ng oras nung pick up na pag umaga na, PM mo sila, hindi sila nagre-reply. Naku, naranasan ko talaga yung ganun. Tinawagan ko na, hindi ko sila makontak. Sabi ko, paano ba to? Hindi ko alam kung matutulog ba ako o hindi na. Kasi baka bigla silang mag-message, baka biglang tumawag, hindi ko marinig. Kasi syempre sobrang pagod ko na eh. Tas antok talaga ako. So, pinili ko na lang na wag na lang matulog. Kasi nga, pag natulog ako, baka talagang hindi ko marinig yung message nila eh. Hindi ko lalo ng baka magalit pa sa akin si client. Kaya ang ginawa ko noon, hindi talaga ako natulog. Hinantay ko yung message nila. Pati mga friend nila, inabala ko na para lang makontak ko sila. Sabi mo, from 6 a.m. na meet up namin, naging 9 a.m. So ako, hilong-hilo na ako, antok na ako. Ang sabi, mag-meet up daw kami dun sa mall na malapit sa amin. So ako naman, nagpunta na ako. Pagdating ko naman dun sa mall, minessage niya uli ako. Sabi, matraffic daw. Kaya ipapabook na lang daw niya. Di ako naman ito na, lakad na naman ako pa uwi sa amin. So parang kahit inis na ako, di ko magawang magalit kay client or talagang magsalita ng hindi maganda kasi nga suki ko siya eh. Yan ang mahirap sa mga suki talagang pagbibigyan mo sila kahit anong nila, kahit nahirapan ka na. Pero kasama talaga yun eh. Pero ewan ko lang yung iba kasi hindi ganun eh. Yung iba kasing katulad ko na home baker, nagagalit. Pero ako hindi talaga. Talagang tanggap ko yun. Kaya, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. God bless.